makakasama po natin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ating pag-uusapan ng kanilang 8-point Test the Best agenda at iba pang mga inisyatibo. Pero bago iyan, inaanyayahan namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PAA Western Mindanao, cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would like to acknowledge, of course, our online viewers na nakatutok ngayon mula sa iba't ibang probinsya dito sa Zamboanga Peninsula, kasama na sa buong Pilipinas. Of course, we would also like to acknowledge our media friends and partners who are here with us, kasama natin sa venue. Magandang umaga sa inyo. At this point, let us welcome our resource person, no less than our Regional Director from TESDA, Director Tarhata S. Mapandi. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Opening statement niyo po, ma'am. Alright. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig at nandyan po ngayon sa kanilang mga bahay. Ako po ay nalulugod at naimbitahan po ang Technical Education and Skills Development Authority para maibahagi po namin ang mga programa at serbisyo na angkop po sa pangangailangan ng ating mga stakeholders dito po sa Region 9. So, stay tuned dahil marami-rami po itong maisishare namin sa inyo. Yes, maraming salamat po and welcome again. No? Before natin sisimulan yung ating question and answer and other discussions, we would like first to present this presentation from TESDA 9. Zamboanga Peninsula takes pride in building a strong and dynamic technical vocational education and training system, one that empowers communities, strengthens industries, and drives regional development. Across the nation, the Philippine education system provides multiple pathways for learning, from basic education to higher studies and technical vocational programs, ensuring that every Filipino has the opportunity to learn, grow, and succeed. Within this framework stands the Philippine Qualifications Framework, harmonizing education, training, and employment standards to create a unified system that recognizes skills, knowledge, and qualifications across all sectors. At the center of this effort is the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA. Under Republic Act 7796, TESDA is mandated to deliver relevant, accessible, high-quality, and efficient training in support of national priorities in workforce development. Guided by its vision to be the transformational leader in technical education and skills development, TESDA upholds the values of competence, integrity, innovation, and a deep sense of nationalism, values that define the Filipino workforce at its best. TESDA's core functions are clear: to set directions and priorities for TVET, to establish standards and systems that ensure quality, and to provide direct support for training and scholarship programs across the country. Through the Regional Technical Education and Skills Development Committee, TESDA brings together government, labor, employers, and industry representatives, fostering coordination, collaboration, and inclusivity in decision-making for TVET governance. Aligned with the National Technical Education and Skills Development Plan 2023 to 2028, TESDA envisions a globally recognized Philippine TVET system, a catalyst for lifelong learning, workforce excellence, and socio-economic transformation. This plan emphasizes accessibility, inclusivity, and quality, strengthened partnerships, modernized training, and harmonized governance, ensuring that TVET remains responsive to the changing needs of industries and communities. At the heart of implementation lies TESDA's quality assured system, ensuring that every program complies with national standards, from competency development to registration, assessment, and certification. Through its three key components, standards development, program registration, and certification, TESDA guarantees that training remains relevant and that credentials are trusted here and abroad. Guided by its 8-point agenda, TESDA continues to champion innovation, inclusivity, and continuous improvement in all aspects of technical education and skills development. Its nationwide delivery network brings training closer to the people, through institution-based programs in schools, enterprise-based learning in workplaces, and community-based initiatives that reach even the most remote barangays. Through the TESDA online program, digital learning has become more accessible than ever, serving millions of registered users and helping Filipinos upgrade their skills anytime, anywhere. Here in the Zamboanga Peninsula, TESDA 9 ensures that public services reach every province, city, and municipality through its regional and provincial offices, training centers, and assessment facilities. As of 2025, thousands of learners have been enrolled, assessed, graduated, and certified, a reflection of TESDA 9's strong commitment to excellence in public service.
In partnership with public and private schools, senior high school learners and teachers under the TVL track continue to gain valuable competencies aligned with industry standards, ensuring a strong link between education and employment. TESDA 9 also expands opportunities through its scholarship programs, enabling more Filipinos to access quality training that leads to productive work and sustainable livelihoods. Through strengthened partnerships and new initiatives, TESDA 9 continues to broaden its impact across the region. The Enterprise-Based Education and Training Framework Act reinforces collaboration with industries, enhancing workforce skills and aligning enterprise-based programs with labor market needs. TESDA also partners with the ECCD Council to professionalize daycare workers through the Early Childhood Care and Development Services NC3 program, equipping them with essential skills in managing child centers and supporting early learning. Further, the DepEd-CHED TESDA Joint Management Committee strengthens coordination across education agencies to align qualifications, expand TechVoc programs, and improve access to learning opportunities. The region proudly celebrates its milestones and recognitions, including the conferment of the Most Outstanding Zambo Surian Award to Mr. Honorado Ahmad II of PTC Pagadian. Mr. Ahmad brought pride to the province and the region after winning the gold medal in carpentry during the 14th World Skills ASEAN competition held in Manila in August 2025. As we look ahead, the TESDA website remains a vital resource for Filipinos seeking information on training regulations, self-assessment guides, and accredited institutions across the country. With its continued leadership and dedication, the Zamboanga Peninsula TVET system stands as a beacon of progress, empowering people, uplifting communities, and advancing skills for a stronger and more prosperous Philippines. TESDA 9, advancing skills, uplifting lives, and shaping the future of the Zamboanga Peninsula. Okay, thank you so much. And before anything else, I hope nakakuha ng mga points na para itatanong later on ng ating mga media partners online at yung mga partners natin na nandito din live sa ating venue. Before anything else, magtatanong muna ako. Kasi napag-usapan na-mention ko kanina, Director, ang regarding sa 8-point Test the Best agenda. Ano po ba yun? Alright. Ito po yung buod ng plano po at direksyon ng ating Technical Education and Skills Development Authority sa pangunguna ng ating butihing Secretary Jose Francisco Kiko Benitez. Number 1, access to TVET. So lahat po ng ating mga stakeholders, all walks of life, kung ano man ang estado sa buhay, pwede po kayong mag-avail ng ating mga services and programs, especially so na may mga scholarship programs po tayo. And then yung pangalawa po, yun po yung mindset and behavior change. Dahil kailangan po nating sabihin at ipamahagi, na inform natin yung ating publiko na hindi na po second option ang technical vocational education training. Ito po ay dapat right choice dahil ito po yung kailangan ng ating mga industriya at marami pa pong nangangailangan ng mga skilled workforce dito po. Hindi lang po sa Rio 9, kasama na po sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya yun po yung pangalawa, kailangan po natin i-change at i-accept natin na magandang option sa lahat pong nang nakikinig ang Technical Vocational Education Training. Ang pangatlo po, ito po yung mga higher training regulation and competency standards. Since meron na po tayong area-based demand-driven TVET, lahat po ng ginagawang programa o kurso or qualification or competencies, nandito na po yan sa rehiyon at sa mga probinsya. So may mga technical experts po tayo na gumagawa, kasama po dito ang ating mga industriya na mga experts para yung ating bubuuin na qualification competencies ay naaayon sa industriya. So yun yung pangatlo. Ang pang-apat po, ito po yung data and demand driven. So lahat po ng gagawin, yung desisyon at saka planning, kailangan nakaangkla po yan sa data. Ano yung status? Ano yung analysis na meron? Para maging critical po tayo na ibibigay po natin ang naaayon doon sa komunidad. Hindi lang, ay dahil gusto natin ito. No. Kailangan po natin yun kunin para yun po ay maging tool o reference natin na makagawa po tayo ng kaaya-ayang programa sa TVET para sa ating mamamayan. So yun yung pang-apat. Ang panglima po, ito po yung good housekeeping na sinasabi. Kailangan din po natin bigyan ng kaukulang pansin
na lahat po ng gagawin, hindi po pwede technical. Kasama na po yung ating mga eskwelahan, yung ating mga training centers. Kailangan natin yan siyang abisuhin, pagandahin pa, dahil yun yung mag-a-attract ng ating mga TVET learners. So yun yung isang ginagawa po natin. And then we also have yung panglima, yung pang-anim po yung employment outcomes. Alright? Yung employment outcomes, yun po yung sinasabi sa atin ng ating secretary. Training to trabaho. Alright? Enrollment to employment. So hindi po yan magagawa ng TESDA alone. Kaya yung ating mga key players at saka mga stakeholders, kailangan po ninyong sumama at sabayan po yung mga programa na ginagawa po na ngayon ng TESDA. Kaakibat po natin dito ang mga line agencies, ang mga local government units. Kung hindi po kayo sasama, sino po? 'Di ba? Tayo pa rin po, babalik po yun sa atin. Kaya ito po yung aming panawagan sa lahat, na tulungan kami. Kasi ang TVET as a sector, lahat po ay kasama. Not alone as a TESDA, but as a sector, kasama po natin lahat. So yun yung ating employment outcomes. Kasama na po dito yung ating mga flexible learning modalities. Ito po yung mga programa na po pwede ka, kahit nasa US ka, pwede ka pa rin mag-training. So wala nang iba pang dahilan na hindi ka makakakuha ng training mo. Dahil online, blended, face-to-face, marami na pong available. And by the way, meron po tayong TESDA online program. Alright? Meron tayong, nakita naman ninyo, 187 online programs. So ngayon pa lang, mag-attend na kayo. Kumuha kayo ng maraming certificates. Free po yan. So yun po yung ating flexible learning. And then meron po tayong harmonization. Ginagawa na po ngayon yan ng DepEd, CHED, and TESDA. Bago-bago lang galing kami sa Clark at pinag-usapan yung harmonization, yung senior high school, meron silang technical professional na tinatawag. And then meron din tayo mga available ladderization platform para naman sa CHED or transition nung mga bata na kumukuha from senior high school to TVET to higher education. Lahat po yan ay ginagawa na at kami po ay nagagalak dahil nangyari po, historical po yung nangyaring activity last week. And we would like to inform the public, you can be assured of that your education, institution, and agency are working so hard with the leadership, of course, ng ating president and of course our secretaries, for that matter. Yes, Ayan. thank you. Baka may nakalimutan ako, let me know lang. Kasi iba pala pag nasa camera ka eh. Alright, sige po. Thank you so much, Director. No, tunay ngang test the best yung agenda Oo. natin. Now at this point, let us start with our question and answer. Yes, Sisimulan natin mga katanungan mula sa ating mga media partners na nandito kasama natin sa venue. We have first question from Sir Jun Tibor of Brigada News FM Pagadian. Hello. Good morning, sir. Good morning, Director. Good morning, classmates also. Ang tanong ko po is, meron po ba tayong kolaborasyon, meron po bang kolaborasyon ang TISDA sa ibang technological companies para mapaangat ang skills ng mga Filipino workers? Magandang tanong yan. Meron na po tayong naitalang 43. Alright, doon sa ating enterprise-based education training, yung EBET under RA 12063. So, may mention ko lang yung pinakamalaki, yung Mega Sardines. So, may 4 po na qualification. Sila na mismo ang magdi-deliver, magkakandak ng training, doon mismo sa kanilang company. And then, nakipag-usap din po tayo sa kanila na i-expand pa nila ito, magdagdag pa sila ng mga qualification and competencies para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga agri and fishery-related. Dahil kailangan pa natin ng workforce, yung steady number of workforce dito sa agri and fishery. So yun po yung ginagawa natin, yung sa Mega Sardines, meron din po tayo mga iba pang mga ahensya. Again, meron tayong 43, nag-number 1 po tayo ngayon sa enterprise-based education and training at dumadami pa yung pumupunta sa TESDA. Ito po para ma-address yung sinasabi nating mismatch. So wala na dapat na mismatch kasi nag-uusap na at sumasabay na po yung ating mga industry kasama dito ang micro, small, medium enterprises.
Saan po ba yun particular, ma'am, yung sinasabi niyo pong... Nandoon po yan sa Zamboanga City, ang Mega Sardines. So, hindi lang po yan ha. Meron din po tayo sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur. Ang pinakamarami actually sa Zamboanga del Sur dito mismo. Kasabay ang next na yan, ang Zamboanga City at saka Isabela City. So, hindi po yan nagtatapos dahil may numero tayo. Nagtatapos po yan pag nakatrabaho na sila doon mismo sa kumpanya o sa ibang kumpanya. So, binibigyan natin ito ngayon, ang ating mga programa, hindi lang ang mukha ng TESDA dahil kami yung authority, but mukha na ito ng lahat ng mga key players and stakeholders ang ating sinusulong na programa para po sa lahat. Thank you so much, ma'am. Thank you. No, follow up lang doon, ma'am. Kailan po natin sinimulan ito? Skills training to trabaho. Meron na po tayo, actually ginagawa na natin. Pero ngayon, may batas na, kasi may batas before, yung dual training system, DTS, hindi masyado nag-pick up. So ngayon, binigyan pa ng mas buod dahil may pondo mismo po nakalaan. So masisigurado. So anytime po ngayon, yung 43, alright, gumawa na po tayo ng qualification map. At isa-submit po natin sa central office. Pag ma-approve, baka ngayong second week of October or third week, makakasimula po tayo ng training. Kaya alamin po ninyo kung ano yon. Bibigay po namin yung listahan dito po sa kapihan sa PIA at sa lahat po ng nandito ngayon para alam ninyo kung saan kayo pupunta. Thank you so much. Now, our next line of questions will come from Sir Ray Fernandez ng Wonder Radyo Pagadian. Magandang umaga, Arde, at saka sir, sa lahat nandito, magandang umaga. Nabanggit mo kanina, ma'am, na mayroon tayong 8-point agenda sa TESDA. Ito lang po yung tanong ko, ma'am. Ano ba talaga yung TEBET course? Alright. Ito po yung mga technical, vocational, and skills training. So meron po tayong short courses, meron po tayong mga diploma courses. Alright. Kung nagmamadali ka ngayon, pwede pong micro-credential program. And then kung gusto po mang magstay ng 1 month to 2 months to 3 months, meron tayo yung mga regular program. Yun po yung may mga recognized training regulation, meron tayong competency standard. At the same time, yung diploma program, yun po yung 3-year na bubuuin yung kanyang training program at meron po tayong scholarship nun. Yun po yung Universal Access to Quality Tertiary Education. So ang TVET, kung bubuuin po natin yan, hindi lang po yan dahil meron po tayong short course. Bagaman, ito po ay isang proseso, isang transition to a lifelong learning. Kaya kung ako ang magti-training, sasama ako ngayon, pwedeng-pwede. So wala sa edad, alright, wala sa estado. So yun yung gustong ipahiwatig at lahat ng mga nakikinig na alam nila na ang TVET courses ay isang malaking opportunity at kapital para makahanap ng trabaho or makapag-start up ng livelihood na po pwede nilang gawin kaagad-agad. So yun po yung technical vocational education and training na meron po tayo sa TESDA. Pangalawang tanong ko po, ma'am, ano ba talaga yung kaibahan ng TEBET at saka TESDA po? Alright. TVET, ito po yung ating, tutuusin natin, TESDA is an agency, right? They are the authorized. They are the authority in making sure lahat po ng ating mandato, ng ating trust ay madi-deliver. Ang TVET, ito po yung mga programa na naaayon po doon sa pangangailangan ng komunidad, ng industriya, at lahat po na may gusto na maka-participate po dito sa TVET. So, it's a whole ecosystem, ang technical vocational education, dahil hindi po ito usapin ng TESDA as an agency, as an authority, but usapin po ito ng lahat dahil ang TVET ay isang sektor. Marami pong salamat. Maraming salamat din po. Thank you, Sir Ray Fernandez ng Wonder Radyo Pagadian. Follow up po dun sa sinasabi niyo po kanina na para sa lahat, yung diploma courses natin, pati yung short-term courses, is it free? Yes, meron tayong, para hindi makuha natin yung notion, yes, meron po tayong libre. Alright? Meron din po tayong scholarship program. Pero meron din po tayong regular, especially sa mga technical vocational institutions, sa private institution, nagkakaroon sila ng regular. So nagbabayad po yan sila. But sa government
especially doon sa ating mga training centers at administered schools, libre po. Alright? And then, para malaman din ng lahat, meron ding mga special arrangement, yung ibang mga companies, ibang ahensya, na may specific funding sila doon, and then doon nila yan ilalagay sa TESDA. Then we can deliver the training. So depende ngayon doon sa iba pang mga platform na po pwedeng makadeliver tayo ng training. But, ang pinaka-importante, merong scholarship din ng TESDA. So karamihan nakaka-avail doon. But, actually, ang scholarship, kung tutuusin natin, yan yung mga added bonus. But the real objective ng ating mga ginagawa is actually makapag-training, makakuha ng competencies, at magamit yung competencies nila, makahanap ng trabaho. Whether may scholarship or wala. I don't care. For me, but kung nangangailangan talaga, you don't have to wait for the scholarship. You enroll dahil mayroon tayong regular, wala lang allowance. But you can avail of the free training of TESDA dito po sa ating mga TESDA training centers and administered schools. I totally agree, Director. No? Now let us entertain question from Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Yes, ma'am. Good morning. Regarding po sa renewal ng insito, kasi ako may dalawa kong insito sa hotel and restaurant services, such as housekeeping and front office. Ma'am, may renewal po ba? Kasi Oh, yes. matagal yung mga way back 2014, 15. Tagal na nun. So what you can do, pumunta ka ngayon sa provincial office ng Zamboanga del Sur, and then kailangan mong maipakita na yung nakuha mong national certificate, kung tatlo man yan, kailangan mo meron kang employment certification na nagamit mo. Kung wala, you are required na magkaroon ka ng upskilling or reskilling, alright, or retraining para makuha mo, or mag-attend ka talaga ng assessment. Pag hindi mo kaya, kasi hindi naman po pwedeng nakapitong taon na hindi mo ginagamit, hindi mo napapractice. So, magkakaroon ka ngayon ng, ganun. So, kailangan mo siyang, gampanan. Kailangan mong i-practice. So, yun yung requirements dun sa NC2. So, the better, punta ka doon, kung ipakita mo yung mga requirements na nabanggit ko, then, i-follow lang natin, i-comply natin. Okay. Dito kasi sa Pagadian, ma'am, before, maraming mga TESDA school nag-offer ng libre. Tapos ngayon parang wala na yung yung mga course, kadalasan yung mga driving na lang. How about yung mga sa hotel and restaurant services? Meron pa ba dito, ma'am? Marami. Number Marami. one po, actually, sa Zamboanga Peninsula, ang tourism courses na meron tayo. At saka hindi lang po driving. Meron ho tayo sa construction-related qualifications. Meron tayong electrical installation and maintenance, NC2, NC3. Meron tayong sinasabi mo, yung housekeeping, alright, cookery. Meron din tayo food and beverage, front office. Ayan, yun yung mga sa hotel and restaurant management na courses. So hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga eskwelahan. Alright? Okay. So pwede pa silang mag-avail, mag-enroll pag may mga opening po tayo or may mga scholarship po na available. Okay. Ano po yung requirements, ma'am, para maging assessor? Alright. Kung gusto mo maging assessor, kailangan kong kumuha ng COC2. Ito po yung ating TM1, kasi dalawa yan eh. Kung gusto mo lang maging trainer, kuha ka lang ng COC1. Iyon yung competencies na magiging trainer ka. And then kung gusto mo lang maging assessor, kukunin mo lang yung COC2. Ito yung conduct of competency assessment. Yun naman is to deliver, plan, facilitate, magkaiba. So 31 days yan lahat ang kabuuan. Pero doon sa COC2, na meron dapat ikaw ay 5 araw. So specialized siya na ibibigay para doon kung ang gusto mo lang maging assessor. So dapat may NC2 ka, may COC2 ka sa TM. Alright? May number of years of experience ka rin. And then meron tayong tinatawag na loading. So, kailangan ma-practice mo, hindi basta-basta, ay meron na akong NC2, meron na akong COC2. Hindi pwedeng ganon. Kailangan mo pa rin meron kang gagawin na loading para makita mo ang actual practice and conduct of competency assessment. Sa ma'am, 4 years course ba yung pwede maging assessor or any 2 years course? Ay hindi naman po, meron po tayong mga industriya. Ang importante po doon, kaya mo bang gampanan? Kasi tatanong yan eh, at ipapakita mo.
Kaya isa-subject mo yung sarili mo, i-apply mo, kaya ko po yung gampanan. So ngayon, kung kaya mong gampanan, sige, ipakita mo, i-demonstrate mo. So yun yung training na COC2. Nandoon yun nakalagay kung ano ipapagawa sa'yo. So whether you are, but it is actually, prescribed din doon sa ating na mayroon kang, college graduate ka. Pinaka-importante kasi is yung know-how mo, technically, doon sa mga competencies na kailangan maipakita rin ng mga candidates na mag-a-under sa'yo. Okay? So may mga industry assessors din tayo. Okay? So hindi lang siya sa eskwelahan na assessor. So may mga industry assessor din tayo, galing din sa local na mga assessor. So iba-iba yung panggagalingan ng mga assessors natin. Okay? So yung sinasabi mo, kasi kukwalify natin may equivalency kasi. So kung ako ay 3-year diploma o 2-year diploma, but my experience is extensive, 15 years, so magsiserve ka ngayon as industry assessor. So ifa-follow mo lang yung mga requirements. Not necessarily na kailangan kong unahin yung pagiging graduate ko sa higher ed, college graduate. Alright? So, yun yung isa para at least maintindihan natin, ay flexible talaga itong mga pathway na ginagawa ng TESDA. So, hindi ka mag-iisip, ay hindi ako nakagraduate. Wala na ako, hindi na ako po pwede. Titingnan pa rin yung competencies and qualifications na meron ka. Okay, thank you. Thank you sa Doz Marzon ng Pagadian News Channel. Babalikan po natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners na nandito kasama natin sa venue. Bago yan, may tatanong lang ako doon sa sinabi niyo po regarding the anong tawag na to, pagiging assessor. How competitive at gaano katagal yung process before you become a full-fledged assessor? So, depende yun sa qualification. Kasi kung ako ngayon, sample ko lang muna. Kung ako ay college graduate, meron akong interest doon sa electrical installation and maintenance, kukuha ako ngayon ng training. Alright. Kung may training ka na, may experience ka na, mayroon tayong portfolio assessment. Ito yung mabilis, pero ito ay para sa mga industry expert. So titingnan na naman yung capacity mo, yung competencies mo. Alright? Hindi naman yan sa salita. Ipapakita mo yan, i-display mo yan, demonstration. So yun yung isa. And then pag makuha mo yun, mag-undergo ka ng training. Doon sa sinasabi natin training methodology. Na kung kukunin mo yung dalawa, gusto kong maging trainer and assessor, then kunin mo yung training methodology level 1. Alright? Para just in case, magbago ang isip mo, gusto kong maging trainer, then meron ka na. Gaano siya kabilis, kung gaano rin matatapos, it could be 1 month, 2 months, 3 months. Pero kung 31 days, aabot ka ngayon ng ilang araw? 2 months, 3 months. Yun yung pinakamabilis na track mo. Alright? Pero siguraduhin mong tapusin. At siguraduhin mo ring makakapasa doon sa assessment na gagawin, doon sa training methodology level 1. Whether COC1 ang kukunin mo, or COC2, or combined. Okay? So may option yung ating mga candidates. Yes. And how competitive is the earnings, the salary for trainers? Maganda yan. Ang regular po natin, following the universal access to quality tertiary education, nasa 1-2 plus. 1,200. 1,200 per day. Pero depende po yan doon sa eskwelahan, especially sa ating mga private TVET institutions. Nagkaka-range po yan ng 800 to 1,000 per day. Alright? Pero sa UWACT, because this is a diploma program, meron tayong 1-2 plus per day. So again, kung may 45 days, ita-times mo yun sa 1,000, you have 45,000. The entire duration, matatapos mo. So it's a good kuwana, di ba? Rather than stay in the house and waiting for nothing, when you can actually earn at the same time while becoming a assessor or a trainer for that matter. Nako, sa mga viewers natin ngayon, grab the opportunity na. May malaking opportunity as a trainer sa TESDA. Anyway, meron tayong mga questions na pumasok ngayon, Director, sa ating online viewers. Thank you so much. Let's entertain first questions from Zamboanga del Norte. First question po nila. Based on your data po, ano yung pinaka-common na course na tinitake ng mga scholars natin and meron po ba tayong monitoring system para makita kung saan na sila ngayon?
if successful po ba sila sa kanilang mga livelihood and career endeavors? Alright. Unahin mo muna natin yung first Question, yes. Na Anong course? Anong course? Nagda-number 1 po ang tourism. And then, as a sector. Pero kung himayin natin po ano yun, nandun po sa bread and pastry production at saka yung sa driving. Sinabi nga nung kanina, yung driving na lang daw ang ino-offer, which is not actually true. Marami pa rin mga courses na meron tayo. So yun po yung nangunguna po natin na sektor at ang ating number 3 yung ating agriculture and fishery. Kasi marami din po tayo mga farm schools na nag-offer ng related agricultural qualifications. And then yung monitoring po, yes, meron po kaming T2 MIS, meron po kaming SP More para sa aming mga scholarship, and then meron po kaming tinatawag na monitoring, hindi lang po yan sa TESDA, kasama po dito yung mga nag-i-implement na mga private, local governments at saka yung TESDA mismo. Ang tawag po namin doon ay yung STEG, yun yung pong survey, TVET for employment. So, yun yung po yung ginagawa natin every year, nagkakaroon po at nakikita po natin, random, hindi naman lahat. Kasi maubos naman yung time at oras. Nagra-random po ang TESDA at ang result po, 8 out of 10 ay nakakaroon ng trabaho. And then alamin natin yung definition ng trabaho under ILO. So, ang definition po ng trabaho na ma-identify ka na nakapagtrabaho, ay 1 oras. So kung ikaw ay nakapagtapos ng TVET course, within 1 hour nakapagtrabaho ka, that would be qualified na nakapagtrabaho ka. Alright? So yun yung ginagawa pa natin hanggang ngayon. Hindi po yan binibitawan dahil importante po yan. Very critical po ang training to trabaho. Kasi yun po naman talaga bakit tayo nag-i-invest sa human resource development ng ating mga kababayan. Exactly, Director. Ito, another question from Zamboanga del Norte pa din po. Nung bumisita po ang TESDA Secretary earlier this year, na-mention po niya yung possibility of turning the Dipolog School of Fisheries into the Zamboanga del Norte Institute of Fisheries or something along those lines. How likely is that to happen po and what are the courses and skills na pwedeng madagdag and ma-offer kung sakaling mangyayari? Alright, thank you so much for that question. At alam niya talaga kung anong nangyayari sa loob. So good to know that na marami talagang nakatutok sa TESDA. Ang Dipolog School of Fisheries, we intend to convert it with the help of our local government chief executives and stakeholders and players to include po yung ating mga congressperson. Ang gagawin po natin sa Dipolog School of Fisheries ay gagawin na po natin yung Zamboanga del Norte Polytechnic and Fisheries Institute. Alright? So lalawak po yan, lalawak din yung budget. Kasi right now, konti lang ang budget. Limiting lang yung budget na ibibigay. With that, makaka-expand po tayo ng mga programa na angkop sa Zamboanga Peninsula, hindi lang Zamboanga del Norte. At the same time, magkakaroon po tayo ng budget na naaayon doon sa pangangailangan ng isang Polytechnic at Fisheries Institute. So yun po yung maibibigay na benepisyo po para sa Zamboanga del Norte at magpapasalamat po kami dahil ang ating governor, siya po yung ating Governor Uy, siya po yung ating PTSDC chairperson. At ngayong October 22, magkakaroon tayo ng LCE meeting with Congressman Amatong. So pag-uusapan po, dahil alam natin nag-number 1, ang Zamboanga Peninsula or Zamboanga del Norte, doon sa poverty index. And we would like to participate and support the local government para ma-address po yung mga poverty-stricken communities or barangays na identify ng Philippine Statistics Authority. So yun po yung tinutugunan natin and we would like to participate and support and assist yung pong ating mga local government units. Okay. Ito naman po, let's proceed to questions from Zamboanga Sibugay naman. Number 1 question nila, ano po yung role or papel ni TESDA sa pagpapatupad ng programang Walang Gutom 2027? Alright, magandang tanong yan. Gusto ko yung mga tanong at nalalaman ng ating mga kababayan na lahat pala pinapasukan ng TESDA. Kasi nga, nasabi ko kanina, ang TVET is a sector. Alright? It's an ecosystem of players, stakeholders, and game changers. Yung mga nagbibigay po. So yung walang gutom, lahat po ng aming training ay
pupunta po kami sa komunidad as identify po ng ating DSWD at bibigyan po natin sila ng training. Pero yung training we intend, doon tayo sa cookery, doon tayo sa bread and pastry, para yung training na maibigay namin, kung ano man yung output nun, makakain sila, alright? And then makakaluto sila pag kami ay umalis. Kailangan kasi may continuity. And then papasok din dito yung Nutrition Council, alright? Kasama din natin yan sila dyan. So hindi mawawala, so convergence din po ang ginagawa. Dapat talagang walang gutom. So magtanim po tayo ng maraming gulay sa ating mga open spaces, sa ating bahay-bahay, and then turuan din po natin yung ating mga parents, ang ating mga anak na kailangan tayo, dito tayo. Kasi hindi lang dapat puro kanin. 'Di ba? Kailangan mayroon tayong go, glow, and grow components doon sa food. And I think we would like to emphasize na ang TESDA po ay tumutulong at mapalawak pa yung information drive na dapat walang gutom, especially doon sa mga areas na hindi natin napupuntahan. That we can do all together. Okay, ito naman po, pangalawang tanong mula sa Zamboanga, Sibugay. Paano sumasabay ang TESDA sa digital transformation at paggamit ng teknolohiya sa mga trainings? Lahat po ng opisina, operating units po ng TESDA ay meron po tayong digital information officer. Alright, na-train po yan sila, and at the same time meron po tayong opisina sa central office who mans all the requirements po sa digital technology or requirements na meron ng ahensya. And then at the same time, marami po kaming systems na ginagawa. Even dito po sa Region 9, pinapagawa ko po yan din po yung aking IT, kasama ko ngayon. Pinapagawa ko po ng mga systems that could help strengthen, hasten, and fast-track all monitoring. Alright? So, though hindi kaagad-agad, but doon po yung punteriya na gagawin. So again, may mga programa din po tayo kasi kasama po yan sa creative industries. Alright? When we speak of creative industries, hindi lang yung digital. Kasama na po yung mga iba pang aspeto na aayon dun sa creative industries. So it could be digital, it could be traditional and cultural. Alright? So may mga visual graphics tayo na dumadami na rin yan sila. May mga artists din tayo. So yun po yung aming ginagawa. Again, sabi ko nga, ang daming ginagawa ng TESDA, but hindi yan kakayanin pag hindi sumama yung mga key players, especially doon sa ating creative industries. Always collaborative talaga. Yes po, sir. No, kaya when we talk about collaboration, ito gusto kong itanong po, before natin i-continue tong tanong pa, ano ba yung role ni local government unit doon sa ginagawa ni TESDA? Alright, number one, they are mandated. Meron tayong local government code. Basahin po yan, todo-todo. Nandun po yung human resource development, skills development agenda din nila. So tingnan namin, i-align namin yon, makikita doon, lahat po nung kakailanganin ng isang lokalidad, makikita mo rin doon. And then yun yung magiging reference din namin. Ito yung pangangailangan ng local government units, so i-align po natin. Malaki po ang role. Dahil at the end of hindi lang TESDA, ng lahat po ng mga government agencies, programs and projects, ang maiiwan po ang mga barangay officials. Yan po yung mga leaders natin sa barangay. Yung ating mga municipal and political leaders. So hindi lang din yan dapat sa mga local chief executives. I am saying here is that may mga CSOs and people's organization. Ito yung civil society organizations helping the LGU. Right? Hindi lang naman puro government agencies, but also may mga partners yan sila. So ang ginagawa ngayon ay ina-align po natin para wala po tayong ma-miss doon sa gusto nila. At iniinganyo po namin ang local government units na magkaroon ng LGU Run Training Center. Imagine magkakaroon ng LGU Run Training Center, mag-i-invest ang LGU doon ng isang training center. Kahit isang programa lang, imagine what that kind of intervention can help. Especially yung pababa na sa mga tuktok na hindi makakababa. Pupunta ng Pagadian, doon lang mismo sa kanilang municipality ay magkakaroon na. So yun po yung ginagawa po natin at may 5 na kami na LGU Run Training Center, hindi po tayo zero. And then kasama po yan sa pinapatrabaho sa amin with DILG,
with the local chief executives in Region 9 na paigtingin pa, na magkaroon pa ng mas maraming investment ang LGU dito po sa TVET. Ano naman po yung feedback from the LGU regarding these sinasabi niyo po, LGU Run? Actually, kaya kami nagna-number 1 dahil grassroots po ang atake. Lahat po ng mga programa ng TESDA ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanila. Kaya nagugustuhan nila and the response is actually better. Dahil aside doon sa 5 na na-mention ko, LGU Run, iniinganyo pa namin yung iba pang LGU. And at the same time, meron po tayong CTEX. So yung CTEX po, yun po yung Community Training and Employment Coordinators. Sila po yung aming counterpart sa lahat po ng munisipyo at barangay para mapabilis kung sino po yung wala pang mga training or mga unemployed doon mismo sa barangay, pwede po nilang i-connect sa CTEC and then yung CTEC sa TESDA para mabigyan po natin ng priority itong mga na-identify po ng mga municipal government units. Okay, so balikan po natin mga katanungan online. Let's proceed naman dito sa tanong mula sa Zamboanga City. How does TESDA ensure that partner companies do not exploit the apprenticeship program to pay wages below the legal minimum? Alright. Sa aspeto at usapin na yan, kasama po natin ng Department of Labor and Employment. Meron po silang team na nagmo-monitor po dyan. So lahat po ng ating paparehistro dito po sa IBET at mga kasamahan po nating industriya, ito po ay i-report natin sa Department of Labor and Employment para magkaroon po sila ng listahan at ma-monitor at ma-check din nila. Aside na kami lang yung nagmo-monitor. And then yung mga sinasabi po na dapat po nating bantayan, yun pong pag-aabuso. Minsan baka hindi nabayaran on time. Alright? So may papel po tayo. Yung papel po, ito po yung Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, and then may mga commitment po na hindi sila lalabag na naayon doon sa batas. Okay. Balikan ulit natin yung mga media partners natin na nandito. Medyo marami-rami na po yung nakalista dito sa atin. But uunahin natin yung first line of questions natin mula sa RMN DXPR with Sir Sherman Calotes. Good morning, Ma'am, Director, and to my fellow media friends. Ma'am, my question today is, paano nakakatulong ang National Technical Education and Skills Development Plan sa pagtugon sa kakulangan ng kasanayan at sa pagpapalakas ng sektor ng paggawa sa Pilipinas? Alright. Magandang tanong yan. Lahat po ng ating ginagawa ngayon ay aligned doon sa National TSDP Plan. And then at the same time, yung pondo na binibigay po sa TESDA ay naaayon doon sa pinlano. So meaning to say, hindi tayo po pwedeng gumawa lang for purposes na may magawa. Gumagawa tayo at ginanggampanan natin yung ating mga trabaho, targets, and deliverables na aayon doon sa National TSDP Plan. So mayroon tayong Provincial TSDP Plan, mayroon tayong Regional TSDP Plan. Lahat ng yan, alright, ay naka-align doon sa binabanggit at sinasa doon sa plano ng National TSDP Plan. Ma'am, my follow-up question is that dito po sa lalawigan ng Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Peninsula, sa tingin niyo po, ma'am, ilang persyento ng mga Pilipino sa kasalukuyan ang walang trabaho at ano ang hakbang ng TESDA upang matulungan silang magkaroon ng pangkabuhayan? Number 1, yung data po coming from the DOLE, alright? Mataas, hindi naman mataas may nakakapagtrabaho. Around I think 93%, but correct me if I'm wrong because that would be DOLE's data. But in terms doon, paano tayo makakatulong, what the explanation, yung mga explanation ko kanina, this is already an eye-opener. This is already given. Nandyan na po. It's just a matter. Kaya nga sabi ko sa ating mga kasamahan, kahit saan ako mapunta, ma-invite ako, parati kong sinasabi, wala nang dahilan. Ang dami nang binibigay, especially so, ang daming scholarship din ng TESDA. Na-mention ko yung universal access to tertiary, quality tertiary education yung UWACTE. Yun po ay libre. It's a 3-year diploma program. At mayroon na po tayong mga institutions na nag-offer. They could actually apply kung yun po yung gusto nila. And they can also apply dun sa mga short course
training. So depende doon sa interest. I think we should always ask, and may tinatawag tayo doon, ano yung training needs assessment result nung isang community o nung mismong learner. Ano ba talaga ang gusto mo? And then we will actually help guide you ano yung specific na programa na aayon at gustong-gusto mo rin. Ma'am, ito po bang TESDA scholarship, available po ba to sa lahat ng public school at private school? Ano po? Mayroon po tayong tinatawag sa TESDA na lahat po ng gustong mag-offer ng technical vocational education training, kailangan po nilang mag-apply sa Unified TVET Program Registration and Accreditation System para masigurado po natin yung standard, alright? Yung minimum requirements lang naman po ang hinihingi at yung quality of our training program. So yun po yung ating sinusigurado. Kaya nagkakaroon na tayo ng system, nagkakaroon tayo ng monitoring, pinagtagpi-tagpi natin itong mga ginagawa para mabuo natin na masulit yung lahat ng ating mga ini-invest sa technical vocational education and training. Thank you, Sir Sherman Calotes ng RMNDXPR. Now let's proceed to the questions of Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Good morning. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum Manny salam. Maulana po sa Tanmia DXID at Infolink Pagadian. Yes, ma'am. Pag-assume po ninyo as dito sa Pagadian City, nagkakaroon ba ng evaluation sa mga school considering the fact na mayroon kasing dinig dati na nag-offer sila into mga subject or courses na hindi po na comply yung mga requirements nila? Alright. Number 1 po, meron po tayong ginagawa na compliance audit taon-taon. Just to assure na compliant po yung ating mga institution. Pina-follow po nila kung ano po yung nakatalaga doon sa kanilang recognized program. So yun yung assurance na ginagawa po ng TESDA na maging compliant po yung ating, continuously maging compliant yung ating mga technical vocational institutions. Yes, ma'am. Sa mga courses po na in-offer ng TESDA, considering po, pag magtrabaho po kayo sa gobyerno, kailangan po ng eligibility. Yung ba yung TESDA is, mayroon po bang mga courses na sila ay magiging qualified din into eligibility? Alright. Ang Civil Service Commission before at saka TEDA, may joint pinirmahan before. Pero ngayon po, pwede pa rin magamit. Doon kasi may equivalency at that time, yung SCEP. So, Civil Service Commission and TESDA. So ngayon, na-stop po yun, I think 2013, matagal na. And then ngayon po, pwede pong gamitin under Memorandum Circular 11 ng CSC na kung ikaw ay mag-a-apply sa isang company, sa isang government agency na nangangailangan sila doon sa kanilang power plant ng electrical installation and maintenance, pwede mong gamitin yung inyong nakuha na eligibility or competency national certificate sa TESDA. So may equivalency po yun. Ang magdidetermine na po ngayon yan, hindi na po TESDA but ang Civil Service Commission. Okay. Last question na lang po, ma'am. Alam po natin marami pong tambayan sa paligid. Para at least ma-encourage naman into sa TESDA na pwede ninyong i-encourage, ano pong pwede ninyong magawa para ma-encourage na eskwela sila sa TESDA. Alright, salamat niyan. Thank you, Sokran. Yung pananagutan kasi in making sure yung lahat po ng ating mga kabataan or young adult or adult na talaga ay yung ating mga barangay officials. Kasi kasama natin yan sila eh. Hindi lang po pwedeng, ay may tambay dyan. So i-report po nila, puntahan po nila, i-organize po nila, alright? And then one batch, pwede po natin yan sila bigyan. Meron din po tayong tinatawag sa TESDA sa barangay. Meron din po kaming, in-introduce yung BASO, Barangay Access to Skills and Scholarship Opportunities, under sa TESDA sa barangay. So walang dahilan, ang ating mga opisyales, or yung mga may pananagutan kasama namin na tingnan natin ito ating mga tambay at ibigay yung listahan ng mga pangalan doon po sa ating community training and employment coordinators ng barangay or ng munisipyo
para ma-endorse po nila, para mabigyan po natin ng training. Now, kung gusto po nila doon sa community mismo, pwede po natin yan i-arrange, special arrangement with the LGU. But if ang LGU ay mayroong LGU training center, then pwede na sila doon natin i-conduct. So mapapabilis lahat yung ating gusto na tulong para sa ating mga tambay. Ma'am, pahabol last na lang, ma'am. Actually, alam po nila na Muslim po kayo, ma'am. Marami pong mga eskwelahan dito na tinatawag nilang Arabic School. Baka sakali mayroon kayong mga programa into sa kanila, yung mga college nila, yung mga high school nila. At least naman hindi sila mahiya na kahit paano maka-engage po sila sa mga dito sa community dahil nahiya po sila dahil wala po silang English subject. Thank you. Alright, magandang tanong po yan. Kasama natin ang National Commission on Muslim Filipinos. 2 years ago nung ako ay umupo, kinausap ko na yung regional director at iba pang mga stakeholders. At nagkaroon pa ako ng pagkakataon na maimbitahan nila yung ating mga Bangsamoro communities dito. At sinabi ko sa kanila, pwede kayo. But kailangan ninyo pong i-follow as reference yung ating UTPRAS, yung Unified Tibet Program Registration Accreditation System, dahil kailangan po yung facilities, kailangan po ang trainers, na mailagay nila doon mismo sa kanilang mga eskwelahan. So pwede po. At kung ano man ang maitutulong natin, again, nandyan lang po ang ating mga provincial offices, nandyan din lang po ang ating regional office. Kung hindi man, they can actually do it sa ating Facebook account, TESDA Zamboanga Peninsula, para lang malaman nila na pwede sila. And by the way, meron na po tayong mga mga eskwelahan, Arabic school, na may programa po na rehistro. Yung ADIA in Zamboanga City, and meron tayo dito sa Zamboanga del Sur, Pagadian, Al-Hadita. So meron tayong program doon, yung sa healthcare services, and I think commercial cooking na pinaplano nila. So yun po yung meron. So hindi po tayo nagsisimula ng zero. Meron na po tayong ginagawa. You're welcome po. Thank you, Sir Manny Maulana ng InfoLink Pagadian. We have a very short time na lang po na natitira. So we'll entertain two more questions from online. Last na po ito, Director. So from online, ito yung question. Meron po bang training or programs available for government employees during weekends? Paano mag-avail? Alright, may mga special arrangement po tayo. Ginagawa na natin yan noon pa. May mga night classes actually, depende doon sa local government units or organization or association na may gusto silang ipatrade at may mga trabaho during weekdays, then doon sila sa weekends or night class. So, walang problema, just provide yung mga interested para ma-arrange po natin doon sa ating mga technical vocational institutions sa training centers. Ito naman po, last question from Zamboanga City. Are there any special training initiatives focused on specific demographics in Region 9, like indigenous peoples, returning overseas Filipino workers, or mga former rebels natin? Alright, kami po ay inatasan, kasama po yan sa aming OPCR. Yung ating mga special clients, lahat po yan, solo parents, senior citizens, OFWs, IPs, alright, yung women, fisher folk, at saka yung mga rebel returnees. Lahat po yan ay kasama po sa ating binabanggit sa ating mga diskusyon. What we can do again is that i-submit po yung listahan and then punta po kayo sa aming provincial office ngayon pa lang so that kung hindi natin maibigay ngayon kaagad-agad, by next year kayo po yung priority. So kasama po yan. So meaning to say, kada taon meron tayong binibigay na training. At hindi po yan bago. Matagal na po yan ginagawa ng katesdahan all over the country. Okay, so I think that's the last question po, Director. No? Bago magtapos ang ating programa ngayong araw, let us hear first the closing statement from our guest today. Alright, ang sabi nila, ang information or ang impormasyon ay pinaka-importante para tayo ay magkaroon ng direction. Kasi kung hindi ka inform, wala kang kwan, di ba? Exactly. So it's a capital. And ang pinakamahalaga po sa mga narinig ninyo,
nandito po ang Technical Vocational Education Training Program na meron tayo sa TESDA. At sa lahat po ng ating mga key players, tulungan po natin, magtulungan po tayo dahil pag sama-sama sa TESDA, kayang-kaya. Magpapasalamat po ako sa aming butihing Secretary, Jose Francisco Kiko Benitez, dahil lahat po ng plano, direksyon na sineset po ng TESDA ay para po sa karamihan at para po sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Regional Director Tarhata S. Mapandi ng TESDA Region 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindy's Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode natin ngayon. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA Regional Head Noemi Edaga, at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9, ito po si Emmanuel Taghoy. Hanggang sa susunod na episodes ng Kapihan sa Region 9, maraming salamat.